Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So, bali, nakagawa na ako ng video tungkol dito, pero sabi ng friend ko, kasi kagabi nag-upload ako ng video, sabi niya, hindi ko masyadong marinig yung yung videos mo, ang ingay ng background, sabi niya ganun, kasi nasa labas ako nun guys. So, uulitin ko na lang ulit, bawal na gawin ng helper dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, ang unang-una na para sa akin na marami naman actually na mga bawal na kumbaga hindi dapat gawin ng helper dito sa Singapore. Pero yung meron lang akong dalawa talaga na tingin ko na pag ginawa nyo to, restricted or maban dito sa Singapore. So yun, ang unang-una ko guys is wag na wag kayong magpa-part-time. Di ba guys, pag day off natin, wala naman ang alam or hindi na alam ng employer natin kung anong ginagawa natin pag day off. So yun, minsan kasi may hindi kasi lahat ng mga nakatira dito sa Singapore is afford na magkaroon ng helper. Yung iba kasi mas practical sa kanila kung mag-hired na lang sila ng halimbawa maglilinis o gagawa ng mga kailangan nila. So ngayon guys, kung pag day off nyo, wag na wag kayong magpa-part-time kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari kasi bawal na bawal dito yan. Bali, kung sasabihin niyo sa akin na, bakit si ganito? Ang tagal naman na nagpa-part-time, wala naman, hindi naman nakakarating sa MOM. Guys, kung hindi man nakarating, hindi natin alam yung mangyayari sa future kasi wala tayo sa sarili natin bansa. So, mas okay na yung maging sigurado tayo, di ba? So, yun, kung nakalusot or hindi, hinto nyo na lang kasi nga, di ba, no one is above the law. So, hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa future. Baka mamaya sa maliit na halaga lang na yan, dyan pa tayo ma-restricted sa Singapore, diba guys? So, maging aware lang tayo, ingat-ingat kasi sa maliit na halaga lang na yan, dyan pa tayo magkaroon ng problema. Tapos, ang second guys is yung about sa pagbebenta ng kung ano-ano, personal man yan or online. Meron ako i-share na clip sa inyo guys about dito sa kababayan natin. Credit to the owner of this video at salamat kabayan at sinare mo yung experience mo about sa MOM. At least nagkaroon kami naging aware kami na yun sa mga pinagbabawal. Eto siya guys. Hi guys! Gusto ko lang ikwento yung naging experience ko sa MOM. So ngayon, nakatanggap ako ng notice sa MOM na may interview ako February 16 na compulsory daw na i-interviewin ang mga katulong. So, napili daw nila ako. Not knowing na yung interview ko sa MOM is about sa pagtitinda ko dito sa TikTok. So, na-screenshot nila yung ini-screenshot nila yung tinda ko na about sa Bluetooth. So, ngayon, yung Bluetooth, yun yung pinakita nila. Tinanong nila sa akin kung it's that you, sabi ng taga-MOM. Sabi ko, syempre, di na ako nagsinungaling dahil ako naman yun talaga. So, inamin ko sa kanila, oo, ako to. Ako yan. Tapos, tinanong nila, are you selling something or cha-cha-cha, sabi niya. So, syempre, inamin ko. Mas maganda na yung umamin guys kaysa sa hindi. Meron na nga silang prueba, magsinungaling ka pa, di mas madidiin ka pa. So ngayon, ang ginawa nila, you're still selling. Sabi niya, can I check your phone? Sabi niya sa akin. Sabi ko, binagay ko yung cellphone ko. Wala silang nakita. Tapos, nung sabi niya, kung maglalay detector ka ngayon, okay lang ba sa'yo? Sabi ko, okay, walang problema. Tapos yun yung nangyari sa akin. Tapos sinabihan nila pag na ganun pa nila na magtitinda pa ako next, magiging blacklist na po ako. Yun yung totoong kwento. So ngayon, nalaman ng amo ko, sa kasamang palad, pinauwi ako. So yun, pero swerte pa rin siya kasi nga kumbaga kahit nakarating sa MOM na laman na ganun yung nangyari, hindi siya na restricted tawag dito kasi nga 'di ba wala naman nakita dun sa phone niya. Sa yun, kaya maging aware na lang tayo guys.
guys. At saka ang masama lang kasi dyan is nakarating sa employer natin. Kasi guys dito, syempre natural lang kung ano man mangyari o kung ano man ang ano sa atin is malalaman talaga ng employer natin yan. So ang kasamaang palad lang, nung nalaman ng employer niya, pinauwi siya ngayon. So guys, nandito na tayo sa Singapore. Ang Singapore, napakagandang country na pagtrabahuhan kasi ang Ministry of Manpower nila or MOM nila dito or DOLE sa atin, fair nila para sa mga foreign workers, yung tinatawag ng sa mga tulad natin. So yun, kaya yun lang, sana next time maging maingat tayo, ganun, at gawin na lang natin kung ano yung mga dapat at huwag na lang tayo mag-ano sa against nila dito. So yun lang guys, sana kapulutan nilang aral.